sadyang pinaharang at planado na huwag palusutin yung ikalawa at ikatlong impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. At ayon po sa nagsulong ng ikatlong impeachment sa pangunguna ni dating Congressman Mike Defensor at dating Congressman Jing Paras at iba pa sa kanyang grupo ay lumilitaw na parang nakadisenyo na palusutin yung naunang impeachment na inihain ng isang attorney Andre De Jesus na kung saan ay sabi ho ni Defensor, ito po ay isang impeachment scam. Scam ho ito, panluloko. At naglalayong talagang mabigyan po ng proteksyon ito nga si Pangulong Marcos Jr. ng 1 taon. At kasi malakas po yung kanilang itong basihan po ng ikatlong impeachment at yung maging sa pangalawa ho, no, sa Makabayan Black, dahil sa sila po ay talagang napakarami po na mga ebidensya at ang matindi ay ito hong si dating Congressman Zaldico ay handang tumistigo at talagang para pagtibayin at i-corroborate o kumpirmahin yung mga aligasyon laban po kay Pangulo Marcos Jr. sa ilalim po ng impeachment complaint na ito. Ayon nga kay Defensor, may direktang komunikasyon siya kay Zaldico na anyay sumusuporta sa kanilang impeachment complaint at handang humarap bilang testigo sakaling umusad ang nasabing kaso. So pakinggan ho natin mga kababayan, ito hong pahayag at sabi rin ho ni Congressman Jing Paras, ito po talaga ang ang karapat dapat at tamang proseso para papanagutin itong si Pangulong Marcos Jr. Pakinggan natin itong sina Congressman Jing Paras at Mike Defensor. Isigaw namin sa taong bayan na ito po yung katotohanan. Dito, formal na namin hinain dito sa Kongreso. I'd like to formally announce also, kasi dito po, no, nandito na sa articles namin, pero Zaldico mentioned 25 billion pesos na siya ang nagdala. Pagkatapos nagkaroon ng investigation kailan lang sa Blue Ribbon Committee, in-establish ang tamarin na drop-off point. Ang sabi ni Zaldico, nag-deliver ako ng 800 million kay Jojo Cadiz at one time at 200 million kay Yusek Jojo Cadiz. O yun po, ang pahayag ni Congressman Jing Paras at Mike Defensor. At sabi po ni Defensor ay titistigo nga raw po itong si Zaldico at meron nga binabanggit itong si Congressman Jing Paras na baka meron din ho isang senador, ayaw niya pangalanan, na naggalito yung sa sugar importation at maaring tumistigo rin po laban po sa Pangulo. Kasi kasama rin sa kanilang complaint yung importation ng sugar. O yun ho. So ito, balikan natin yung issue ho kay Zaldico. At ngayon ay binabanggit ho ni Defensor, ayaw niyang sabihin, hindi niya makumpirma kung ano yung klaseng komunikasyon, kung sila ba tumawag o si Zaldico tumawag. Gayunman ay nanatili na nagsisilbing hadlang ho ngayon ay itong si Secretary General Cheloy Garapil na kung saan ay sinasabing garapal. Garapal ka sa pagharang dito po sa kasong impeachment laban po kay Pangulong Marcos Jr. At dahil dito ay pakakasuhan ito hong si Garapil dahil umano sa paglabag sa 1987 na Philippine Constitution sa pagtanggi na tanggapin ang reklamo na ayon po sa na maayos na maisampa kasi yung second impeachment complaint ng Makabayan Black hindi po tinanggap. Ito yung pangatlo. Yung sa grupo ho ni Jing Paras at Mike Defensor ay hindi po tinanggap. Pero lahat po ng mga abogado ay nagsasabi kasi ministerial lang ho ang gagawin ho ng House Secretary General kasi ang linaw po sa rules ng House of Representatives ako ho mismo kahit sino baka kahit na elementarya ho ipabasa mo nakalagay doon na pwedeng isumite sa Office of the Secretary General. Sa wikang Pilipino, pwedeng isumite sa tanggapan ng Secretary General, hindi sa Secretary General. Wala po ang linaw sa Office
of the Secretary General. Kaya nga binabanggit nga ho na kung saan ay, kasi alam ba, pupunta ka sa meron kang kailangan sa Pangulo at meron kang ipapareceive na letter. O halimbawa, may mga kaso, kailangan mong umapila sa Office of the President. Hindi ba tatanggap yun? Kailangan nandun yung Pangulo. Halimbawa, sa korte, may mga pleadings ka, may mga kung ano-ano mga motion, kung ano man, ipapareceive mo, kailangan ba nandun yung judge? So wala ho. Kaya, ang linaw ho, ministerial. Ano ibig sabihin ng ministerial? Mga kababayan, pagtanggap ng dokumento, wala ho silang karapatan na busisiin o sino yung mga pumirma, hindi. Pagkatanggap, ministerial nga ho tatak na receive, dalhin sa Office of the Speaker. Ganun lang ho ang trabaho ng Secretary General. Hindi yung dapat makasuhan ho talaga yan para magtanda itong si Garapil, di po ba? At pero siyempre hindi naman natin na tatanggi na o isipin na maring may utos sa kanya kasi di ba ang sinasabi nga itong kay De Jesus o Attorney De Jesus na sabi niya handa raw siyang magpakapon. Talagang sabi ho ni Congressman Mike Defensor ay kasi nung una parang hindi niya pa ho sinasabi na ayaw niya pang husgahan na itong impeachment complaint na unang inihain diyan po sa Kamara ay parang ito ay patibong o kumbaga pang protection o impeach me o itong scam o fake impeachment. Pero ngayon, direkta na ho sinasabi ni Mike Defensor na talagang yan pong impeachment na yan ay talagang planado at nakadisenyo para di umano ay magsilbing hadlang sa lahat ng iba pang mga impeachment complaint at mabigyan po ng proteksyon ng Pangulo sa loob po ng 1 taon. Kung kaya't nung naipasok ko yung complaint na yan, lahat ng mga susunod, wala na. Wala namang pag-asa, mga kababayan, parang ganon, minaniobra na. So, ito ho nagiging perception. So, pakinggan ho natin. At ngayon, talagang nabuo na po sa isipan ng grupo ho ni dating Congressman Mike Defensor na talagang mukhang planado. At dito ay kanilang ginamit ang Secretary General at kakasuhan po nila yan. At siyempre, ito po ay sa di umano ay may basbas at planado o kagustuhan di umano ni House Speaker Faustino Bojidi at yan din di umano di Pangulong Marcos Jr. Ayon po yan kay Defensor. Pakinggan ho natin ito hong kanyang pahayag. Number one, nung nagsalita ako nung una, I did not immediately discount the Attorney De Jesus impeachment complaint. In fact, what I said was, kung papasok yung kay Attorney De Jesus, papasok ang Makabayan Block impeachment, papasok yung amin impeachment, it will be good. And we can consolidate the impeachment complaints in the Justice Committee hearing. Nung binara kami at hindi pinapasok yung Makabayan Block at hindi pumasok yung aming complaint, alam ko na moro-moro ang gagawin. Kasi dalawa ang consideration sa Committee on Justice. There is form and there is substance. So pwedeng pumasok siya sa form as motherhood statement saying all this, all that, but without substance, without evidence, without proof to show yung assertion mo, then it will also be dismissed by the Committee on Justice. So very, very critical sa akin yung action na ginawa ng Secretary General. Yan po ang pahayag ni dating Congressman Mike Defensor at kanyang binibigyan din na itong impeachment case na inahain ni Attorney De Jesus ay peke o scam, impeachment na yan, scam o panluloko. Kaya nga maging itong si Greco Bellica, ang binabagit niya, meron na pong 3 impeachment sa ngayon. 3 kasong impeachment laban po kay Pangulo Marcos Jr. At ang una ay ang peke, sabi niya, una, isang peking impeachment case, tapos pangalawa, yung 2 hinaharang. Yung pangalawa kasi yung sa Makabayan Block at yung pangatlo ay itong kina Paras at Defensor.
So yun po. So kaya nga, para nga ho rito kay Belica, ang kasalukuyang pangyayari ay hindi po simpleng usaping legal, kundi salamin ng krisis sa kredibilidad ng impeachment process kung saan ang isang reklamo ay tinuturing na umanong walang laman habang ang dalawa naman ay hindi man lang pinayagan dumaan sa formal na proseso. So, yung ganitong sitwasyon, ayon sa ilang kritiko, ay nagbubukas ng tanong kung ang impeachment ay nananatiling lehitimong mekanismo ng pananagutan o nagiging larong politikal na kontrolado ng mga may kapangyarihan. So, kayo ho mga kababayan, ano po masasabi niyo rito? Dito sa isyong ito. Kayo ho ba ay naniniwala na talagang sadyang hinaharang? Ito hong dalawang magkasunod na impeachment. Kasi una sinasabi, faking impeachment, scam, na walang laman. Biro mo, puro talagang wala hong mga mabibigat na ebidensya. Puro yung mga report lang o sa media. Samantalang yung sa Makabayan Black, kompleto rin sila, may mga ebidensya, ang kapal nga ng mga dokumento. At lalo na ho yung pangatlo. Kasi kumuha po sila ng mga records at yung mga minutes, yung mga napag-usapan dyan sa Senado, sa bababang kapulungan ng Kongreso, sa lahat, marami ho at nagbigay po ng mga iba't ibang mga testimonya at mga magsisilbing ebidensya at sa katunayan, ang magpapabigat ho rito, yung si Saldico. Kasi hindi po matatawaran yung kanyang bigat na sasabihin dahil siya po ay naging chairman ng House Committee on Appropriations na siyang nag-aayos po, nagkakamada ng pambansang budget taon-taon. So, tatlong taon ho siya, 2023, 24, 25. So, masabi natin na credible at grabe ho yung mga binanggit niya, no? Na kung saan ay may mga binabanggit na address, doon binabagsak ang pera. Isa nga ho dyan, number 30, Tamarind Street, dyan po sa Forbes Park. Ayun, so, pero ang pinakamaganda ho rito, mga kababayan, simple-simple yung proseso. May nagreklamo, yan po yung nakabatay sa ating saligang batas, o di padaanin, at pag dinidinig na sa House Committee on Justice, kung talagang wala pong sapat na ebidensya, or kahit na may ebidensya, alam nyo naman ho, numbers game ho yan. Ako, tanggap ko yan, numbers game ho yan talaga Paramihan po ng boto, alam nyo, kahit nasabihin natin na maraming ebidensya mga yan, o kompleto at talagang matitibay yung ebidensya, pero pwedeng patayin sa boto. Siguro doon na lang nila patayin sa boto. Wag ho yung sa umpisa pa lang, hinaharang na. Masyadong halata. Masyadong garapalan. Di ba? Garapil kasi yung SecGen Pero masyadong garapalan naman, di ba? Papasukin mo muna. Tapos pwede nyo namang i-manobra dahil sa supermajority, kakampi naman, kaalyado ng Pangulo. Di ba? Pwedeng ganun na lang, mga kababayan. Pero ito, sa umpisa pa lang O baka masyadong ninervyos na parang nilitaw na wala akong tiwala ang Pangulo. Sa mga kaalyado niya, dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Kaya umpisa pa lang, gusto nang patayin. Pero pinakamainam ho talaga, para kumbaga medyo hindi masyadong garapal at medyo tawag doon, pasimple lang, disimulado, yan. Sige, papasukin niyo lahat ng mga complaint na yan. Pagdating sa House Committee on Justice, pagbabasura natin yan, lahat. Walang substance, lahat, walang So, so, iba basura. Wala, tayo magagawa rin. Nagbila, tapos magbubutuhan. Yung mga miyembro ng komite, di tapos ang kwento. Pero papasukin man lang sana. Di po ba? Kaso sa umpisa pa lang, wala. Hinaharang na. So, mahalata. Tapos yung isa nakalusot na, yung sinasabing peking na impeachment. Tapos, yun na ang talagang marang gagawin para maproteksyonan sa one-year bar rule, parang halata masyado. Kayo ho, mga kababayan, sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel at kayo ba naniniwala na talagang planado at gustong harangin na yung iba pang mga impeachment, yung unang sinasabing di umano'y fake o fake impeachment, doon na ho sila. Yun na ang talagang palulusutin para pag nadala na ho yan sa House Committee on Justice, initiated na, tapos na ang kwento. Bawal na ang mag-file ng impeachment laban sa Pangulo. Sige, magbigay na po kayo ng comment dito po sa ating channel.
Kasi mabigat po yung pangatlong impeachment na complaint. Pero meron silang Zaldico. Sayang po, no? Pero alam nyo ho, ha, mga kababayan, mas maganda nga ho yun, maituloy ho nila. Dahil sa mabibigyan po nila ng, sabihin natin, ng oras at panahon, itong si Pangulong Marcos Jr. mismo na pabulaanan lahat ng yan ng binabanggit na aligasyon laban sa kanya, di po ba? Kasi kung sabi niya, ito, yung mga, wala yan, hindi totoo yan, ganito, ito, may ebidensya ko, di tapos na ang kwento. So, tatahimik na po ang bansa, di po ba? Sige, comment na po kayo. At para po kung ano man ang inyong saloobin dito po sa isyong pinag-uusapan. At ang pinaka-tema po ng ating issue ho ngayon ay ito ho bang sina Speaker D at PBBM sadya bang hinaharang ang impeachment dahil takot kay Zaldico at iba pang posibleng lumabas na testigo o diskumpiyado rin siya sa supermajority. So yan po ang ating parang pinaka buod ng ating diskusyon. Sige, ano na po kayo? Mag-comment na po kayo. At sa mga bago lang po sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. At sa Facebook, hanapin nyo rin po yung aking account na Eli Saludar. Paki-follow nyo po. Maraming salamat. Muli ito po si Ka Eli. Magandang araw po sa ating lahat.